minsan na mapalaban, na magkaroon ka ng trauma, na makikita mo na lang yung mga kasama mo, isa-isang bumabagsak, wala ng buhay. Na habang tumatagal, yun yung yun ang nagiging palaisipan sa sarili mo na bakit ganun yung nangyayari. Nung yung napalaban po kami nung dyan sa may Antipolo, yung unang karanasan ko po na napalaban. Na nawarsyak talaga ako nung panahon na yun. Kasi ang ano yung nakalaban nyo, anong tropa? Pulis? Army. Ay, army. So gaano katagal yung naging labanan sa Gupaan? Mahigit 1 oras po yung yung labanan na yun eh. Na doon talaga ako nagkaroon ng tension, yung warsyak talaga. Dahil ang inaasahan ko na pag napapalaban kami, yung mga opisyal namin ang parang magdedirehe ng laban. Parang sila yung nasa tabi namin, paano lalaban sa mga kalaban. Pero mali yung inaasahan ko kasi iniwanan kami ng mga opisyal namin. Kaya kami ang naiwan doon na nakikipagbakbakan doon sa mga sundalo. Kaya nung may namatay, dapat sana yung isa doon buhay pa. Namatay na lang kasi wala kami magawa kung anong gagawin namin doon. May ginangalang po, dumating yung mga sundalo, nakuha yung 2 sugatan namin. Tas dinala sa kampo. Tsaka yung mga patay namin. Yung sugatan at mga patay, iwan lahat yun. Kami, hiwa-hiwalay kami para po kaming mga sisiw. Nung iniwanan ng inay, panabog dahil nga Hindi namin talaga alam na ganun pala yung buhay doon. Tapos marami pong mga sumunod pang labanan na ganun po yung nangyayari sa amin. Sa maiba tayo ng usapan, sa love life. Meron. Hindi kasi, kalimitan kasi, sa totoo lang yung mga interview ko, yung may mga edad na, yung kasama rin nila sa kilusan ba yung kumbaga nagiging kabiyak nila, di ba? Ang daming panahon, ang daming sitwasyon na ganyan. So mapunta tayo sa love life, hindi ka ba umabot sa ganung punto na mayroon kang naging karelasyon sa mga kasama? Meron na po akong yung unang karelasyon ko po, namatay yun. Pero tumagal naman po yung relasyon namin ng 8 buwan. Tapos nung nagkaroon na encounter, namatay po yun. Yung pangalawa po, yun po yung naging asawa ko na po sa loob ng kilusan. Bali po, nito lang June 2006 kami kinasal. Pero ang isang mahirap din po doon sa loob ng kilusan, palibasa, sabi nga nila sa amin, ang kilusan ay kinikilala yung pagtatayo ng isang revolusyonaryong pamilya. Na malaki yung pagkakaiba ng pamilya sa kilusan at dito sa Burgess o dito sa labas na yung pangkaraniwang sibilyan lang. Kasi sa amin, magkaroon ka doon ng asawa, magkaroon ka ng anak, hindi mo kapiling yun. Pero lang kung opisyal. Kasi ako, dahil hindi naman ako opisyal, hiwalay po talaga kami. Tapos, nagkayo nung asawa mo? Hindi po. Bali, nagbuntis po ako kaya lang nakunan kasi nga napalaban po kami. Eh syempre sa mahabang lakarin po, hindi kinaya yung yung paglalakad. Kaya sa kilusan, kapag nagkaroon ka na ng anak, hindi mo talaga masusubaybayan yung paglaki nila. Dahil sa iba't kung kani-kaninong tao na lalaki sila, sino-sinong tao yung makakasama nila. Pero ikaw na magulang, hindi mo sila makakapiling. Siguro pinakamatagal na muna silang makikita 1 linggo. Taon na ulit ang bibilangin nun. Bago mo sila ulit. Opo. Kaya may mga karanasan nga po doon na may mga pamilya din na inianak na po yung anak nila.
Tas nagkaedad na yung bata, hindi kilala yung magulang. Kaya sabi ko nga, yun ba yung ninanais nila na magkaroon ng magandang buhay sa loob ng kilusan. Pero mismong sila yung sumisira ng magandang samahan sana ng isang pamilya. Yun din yung isang nagtulak sa akin na bakit ganun. Kung yun ngang sa burgis na pamumuhay, nasabi nila na na yun ay bahagi lang o pangkaraniwan lang yun. Pero sa loob ng kilusan, napakasagrado nilang tinitingnan yung ganun. Kumbaga, parang lang po, parang may pamilya ka pero hindi mo maramdaman na may pamilya. Kasi ako nung panahon na yun, hindi ko nga in-expect na may asawa ako nun sa loob ng kilusan kasi hindi kami magkasama sa loob ng isang taon, isang beses lang kami magkasama. Tapos pag nagsama po kami, hindi pa kami magkasama talaga sa iisang kubo. Kasi 3 formasyon kami, yung Alpha, Bravo, Charlie. Ako lagi nasa Charlie, siya nasa Alpha. Pag naghiwalay po yun, ay taon na po ulit yung bibilangin. Kaya sabi ko nga, bakit ganun yung buhay dun sa loob ng kilusan. Marami po ako naobserbahan na ganun, pero syempre, sinasarili ko na lang po yun kasi hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na, mali yung ginagawa nyo, bakit ganito? Kasi may pagkakalagyan ako. Kasi syempre, pag mga kasapi ka ng partido, dapat mulat ka na eto yung patakaran sa loob ng organisasyon. Kasi may demokratikong sentralismo sila na hindi ko maintindihan kung anong klaseng demokratiko yung sinasabi nila sa amin. Kasi pagka sinabing demokratiko, dapat malaya ka sana na kung ano yung nararamdaman mo, ano yung saloobin mo, dapat malaya mo yung ipinapahayag. Pero sa loob ng kilusan, hindi mo yung mararanasan. Siguro dahil pangkaraniwang opisyal ka lang, pangkaraniwang NPA ka lang. Pero pag matataas kang yung posisyon mo, pwedeng gawin nila yun. Kaya nga, kung doon sa mga kabataan na akala nila maganda sa loob ng kilusan, maganda po kasi yung yung pag-aahita nila. Kasi naranasan ko po nung nag-oorganisa ako nun sa mga kabataang estudyante ng UP. Kasi nakakapasok po kami dyan nagsasalita po. Sa UP? Opo. Nagsasalita kami dyan. Yung iba kasi walang pakialam yung ibang mga estudyante. Pero nung nagpapaliwanag kami, nung unti-unti na nilang nauunawaan ko ano yung sinasabi nila namin sa kanila, pumasok sila noon. Nakipamuhay sa mga masa sa bundok, nakipamuhay sa NPA. At nung panahon na sila ay nasa amin, syempre kami mga NPA, kung ano yung magagandang kilos, pananalita, pagrespeto sa mga kabataan, ipinapakita namin yun sa kanila. Ano yung dahilan kung bakit kailangan namin ipakita sa kanila yung ganong pakikitungo sa mga estudyante? Una, para mas maahita po ba sila na maganda pala dito sa loob ng kilusan kasi yung mga kababaihan ay pinoprotektahan ng mga kasama. Kasi yung iba po doon may mga biktima ng rape, biktima ng yung yung mga pagsasamantala sa opo. Akala nila sa loob ng kilusan, safety na sila, parang mapapangalagaan sila doon. Pero yun ang isang pinakang mali na inaasahan nila sa loob ng kilusan. Sapagkat kahit na may mga patakaran at disiplina ang NPA, ay nakakalabag pa rin sila. Bakit? Kasi yun po yung buhay na karanasan ko, partikular, naranasan ko yun sa loob ng kilusan. Na mismong opisyal ko pa yung yung nang momolestya sa akin noon. Kaya nga, yun yung panahon na, ba yan? Kailangan mo yung mga magulang mo. Opo, yung panahon na... Hindi ka nabigyan ng pagkakataon na maipabot sa mga magulang mo. Hindi po talaga. Kasi, pero ang pinagtataka ko po noon, may sulat po ako noon sa sa magulang ko na, Nay, namimiss ko na kayo, ganto, ganyan, ganto yung nangyayari sa akin.
Parang, Naipaabot mo yung sa kanila sa larangan ng sulat. opo. So, ano, Kasi yung mga legal po, yung mga taga-legal, yung tao ng legal, yung po yung pinagbibigyan namin ng sulat. Kasi bago makarating yung sulat no sa pamilya namin, dumadaan muna sa binabasa mga opisyal namin. Eh di syempre, ako yung nararamdaman ko kasi nung panahon na yun, parang sabi ko, bakit doon sa pamilya ko, inalagaan nga nila ako, ni bastusin ako ng mga kabataan na lalaki, hindi ko naranasan yun. Pero bakit doon sa sa loob pa ng kilusan na sabi nila, igalang ang kababaihan. Pero bakit ganun yung naranasan ko na yung naliligo ka, yung bubusuhan ka, kasi hipu-hipuin yung mga masiselang bahagi ng katawan mo. Naranasan ko yun sa loob ng kilusan. Ano, pinapaabot nyo sa mga opisyal nyo, yung mga ganung mga bagay na ginagawa sa inyo ng mga kasamahan ninyo? Nung una po, po yun 2 taon na nangyari yun sa akin. Kasi yung opisyal ko, yun po yung lagi kong kasama kapag basta may sa kanya ako nagsasabi ko ano yung nararamdaman ko na yun naman yung panahon na sinamantala niya nung panahon na yun. Kaya nung ipinagtapat ko po nun sa sa kalihim namin, yung pinakamataas namin, yung inaasahan ko po ba na parang papaburan ako kasi ako yung nabiktima eh. Ako yung nadahas, pero mali yung yung naging pagharap nila, yung pag-handle kasi nga official yung imbuelto. Kaya syempre, yun inaasahan ko na lang din sa sarili ko na sabi nila yung mga kadre ng partido, yung kadring militar namin, hindi sila mga perpektong tao, kaya nagkakaroon din po daw ng kahinaan. Sabi ko, paano po yung yung nangyari sa akin, gano'n na lang. Hindi, sabi nila, tanggapin na lang daw kasi may mga hakbangin pang organisasyon po na ibinababa sila pero hindi, sa bahagi ko, hindi sapat yun. Kaya, yun yung time na sabi ko, nanay, nasa na kayo, kumusta na kayo, pero ngayon ko lang po nalaman na hindi pala nakakarating yung sulat na yun sa pamilya ko. So hindi nalaman ng mga parents mo yung sitwasyon na ginawa sa inyo ng mga kasamahan mo? Hindi po. Kahit nga po hanggang ngayon nung nakausap ko na po yung nanay at tatay ko, hindi ko pinagtapat yun sa kanila. Kasi nung umalis ako nun sa amin, sabi ko yun yung yun yung magtutulak sa akin para guminhawa yung buhay namin. Pero kung malalaman siguro ng nanay at tatay ko na ganyan yung nangyari, hindi ko alam kung paano yung pagharap nila sa akin. Kasi takot ako humarap na sisihin nila na yan, katigasan na ulo mo. Mas gano pa ako lumulugar eh. Tapos nung panahon na gano'n na nga yung nangyari, parang wala lang, ganun lang yung nangyari sa akin. Kinalimutan ko na lang din kasi wala namang mangyayari kung maghahabol ako sa kanila. Kaya nga minsan, kapag ka po kami ay nagpapaliwanag sa sa mga masa, lalo na doon sa mga kabataang babae, mag-NPA na lang kayo, ganto ganyan kasi mangyayari kapag hindi kayo sumama dito sa amin. Yung propaganda po ba namin sa kanila na yung mga sundalo, mga nambabastos yan, kaya huwag kayong parang pahara-hara sa kanila. Pero hindi ko lang masabi sa harap nila. Kung yung sinasabihan nyo na nambabastos na ganyan, mas masahol pa yung ginagawa nyo dito sa loob ng kilusan. Kaya kapag ganun po yung yung nangyayari, sinasabihan ko na lang po yung mga kabataan na wag na lang kayo sumama dito kasi pag hindi buo ang loob nyo. Ano yung palihim mong sinasabi? Opo, palihim ko po na sinasabi nun sa kanila kasi nandun yung parang nakukonsensya po ba ako na paano na lang kung mangyari sa kanila yung yung nangyari sa akin sa loob ng kilusan. Buti na lang kung malakas ang loob nila na magsalita sa opisyal. Kung hindi, anong mangyayari sa'yo? Sa amin po, yung particular dito sa probinsya namin na
inalisan ko. Marami pong mga insidente na ganun yung nangyayari. Kaya lang, wala pong lakas ng loob na magsabi sila. Siyempre, dahil nandun pa sila sa loob eh. Pero kung katulad ko yung mangyayari sa kanila, siguro yun din yung yung maibabahagi nila na mga karanasan. Mahirap din para sa bahagi namin na natanggapin yung nangyari. Na bakit ganun yung ginagawa. Pero syempre wala na po kami magawa kasi nandun na yun. Kaya ito na po siguro yung yung pagkakataon ko na una humingi ng tawad sa taong bayan at higit sa lahat sa Panginoon kasi matagal din na panahon na hindi kinilala talaga na may Diyos. Wala talagang NPA walang Diyos ang NPA. Kaya yun yung nangyayari sa amin. Siguro talagang pamulat ba nila sa inyo sa pagsampan nyo na talagang walang kinikilala ng Diyos ang kilusan? Wala po talaga kasi may mga batayang mga siyensya po bang ipinapaliwanag sila na wala makapagsabi na totoong may Diyos. Kaya yun po yung iminumulat nila sa amin. Kaya nga, sabi ko nga kung iyon yung maipapaliwanag ko sa taong bayan, lalo na sa mga kabataan na akala nyo lang na pagpasok nyo doon ay may kikilalanin pa kayong Diyos, wala na aasahan talaga. Kasi hindi naman nila pwedeng hayagang sabihin sa mga tao na ang NPA walang Diyos. Paano kung yung mga kaharap nila ay maka-Diyos? Di wala silang marerecruit, wala silang malilinlang. Kaya yun po yung isang magandang pagkakataon na masamantala ng gobyerno na maipaliwanag sa sa taong bayan. Pero syempre ang pinakang maganda nun, yung magpapaliwanag ng ganun, ay yung mismo nanggaling sa loob ng kilusan. Kasi alam naman na, parang, parang hindi na maniniwala yung mga tao sa gobyerno kung ano man nasasabihin nila laban sa kilusan. Kaya kami na lang po yung, yung magsasabi sa kanila na ganun yung, yung nangyayari talaga sa sa kilusan. Nangangarap ka ba ngayon na balang araw maging isang ina ka? Opo. Yung po kasi yun dahil nga ako naman sabi ko nga simpleng tao lang naman ako na nangangarap na magkaroon ng pamilya na maayos na wala talagang yung hindi pa tago-tago. Yun yung pangarap ko talaga noon. Kaya nga nung nandun po ako sa loob ng kilusan, sabi ko nga, kung magkakaroon ako ng anak, aalis na talaga ako nun sa loob ng kilusan. Dahil ayokong sapitin na yung anak ko ay lalaki sa ibang tao na hindi ako nakikilala. Tapos, ayoko din na maranasan niya yung naranasan ko sa loob ng kilusan. Na yun walang maabot na pangarap yung magiging anak ko, kaya sabi ko yun yung pagkakamali ng kilusan na ginamit nila ako dun sa panloloko sa mamayan, niloko nila ako. Kaya yun yung gagamitin ko ngayon para para mabuksan din yung isipan ng taong bayan, ng mga kabataan na wag na lang silang wag na silang pumasok dun sa loob ng kilusan. So, kumbaga, pura sa kalooban mo na talaga yung katulad ng nabanggit mo ngayon na parang willing ka na magpamulat sa mga kabataan. Talagang wala silang magandang asa. Yun po yung yun yung, kaya nga po yung sinasabi nila sir na mag-aral daw muna ako ngayon. So, yun ang sila sa'yo. Opo, pero yung pinag-iisipan ko rin po sa sarili ko, wala nang pong problema doon sa iniaalok nila. Pero hindi ko kayang, parang nakukonsensya ako kung uunahin ko muna yung sarili ko na hindi ko masasabi doon sa
mga taong niloko ko, lalo na doon sa mga kabataan na wag na lang silang pumasok sa ganong organisasyon. Kasi sa totoo lang po talaga, parang nagigilty ako doon sa mga ginawa ko noon, yung ipinagawa nila sa akin. At yung nangyari sa akin, ayoko nang sabitin nila yun. Kaya nabanggit mo yung ipinagawa sa iyo. Ano yung pinakamabigat na pinagawa sa iyo na labag sa kalooban mo na ginawa mo? yung pong yung harapan na papatayin mo yung isang tao sa pamagitan lang ng patalim. Ginawa mo yun? Opo, ang tawag po kasi doon yung missing. Kasi meron pong parang rapist na na inilapit sa amin yung tao, yung masa. So ang sabi nila, para daw kaya kong, kasi noon pag nagpapairing po kami, takot na takot ako nung magpaputo kasi nga nagkaroon ako ng war shock nung napalaban kami. Para daw makaigpaw ako dun sa yung takot ko po ba na makakita ng patay. Yun po daw yung parang magiging dahilan ko para hindi ako matakot. Yun yung unang karanasan ko na imimising yung yung tao na yung harapan mong sasaksakin, may piring yung tao. Opo, nakapiring, tas nakatali yung dalawang kamay na sasaksakin mo sa leeg, tas makikita mong babagsak na lang doon sa paglilibingan niya. Yun yung pinakang mahirap na nangyari sa akin na parang mababaliw nga po ako noon kasi parang yung nagmamakaawa yung tao na wag nyo na po akong patayin, hindi na po ako ulit. May anak din po ako, paano na lang po yung anak ko? Kung gusto po ninyo, susuko na lang po ako sa batas para pagbayaran ko yung yung nagawa ko. Eh syempre, walang ibang patakaran ng kilusan kung hindi gawin yung yung parusang kamatayan. Kaya nagkataon po na ako yung nailagay doon. Kaya syempre ayaw ko man pong gawin. Napilitan na lang po akong gawin yun kasi natatakot din po ako noon. Mga 17 pa lang po ako noon. Kaya may mga gabi nga po na hindi ako makatulog kasi para nakikita ko yung itsura nung tao na 17 years old ka noon. Opo. Ilang taon ka na ngayon? 25. So ilang taon yung 8 years. So ibig sabihin talagang hindi pa mapura sa kaisipan mo talaga yung ginawa mo yun. Hindi po talaga. Kahit nga po yung yung sa usapin lang po ng mga barilan na yung mga sundalo, kahit naman sinasabi nila na walang Diyos ang NPA, kahit sa sarili ko, hindi ko inaamin na wala talagang Diyos. Kasi pag napalaban kami, talagang nananalangin ako na wala sanang mamatay. Pero syempre bahagi ng ng digmaan, hindi talaga maiwasan na ganun. May malaki po yung epekto talaga sa akin yung nangyayaring digmaan sa pagitan ng magkabilang panig. Kaya marami nga po silang yung mga ibinibigay sa akin na misyon noon na ako yung imbuelto. Inaayawan ko po talaga na sumama. Opo. Na ako talaga yung magdadala nung laban na yun. Yung isang karanasan nga po na yung si Rose Ann, bali po kasama siya noon ng military nung pumasok nun sa area namin. Sabi ng mga kasama, kailangan daw yung lalabas na mga sundalo, upakan na namin. Nagkataon po na ibinigay sa akin yung mission. Di syempre, anong panama naman namin kami ay 7 laang. Tapos 50 yung sundalo na dadaan dun. Ang ginawa na lang po namin, nagtanim kami ng 4 na landmine para parehas yung laban sa sa sundalo. Kaya lang hindi ko rin po kinaya talaga. Yun na yung sumuko na talaga ako kasi sabi ko kasamahan ko yun, ako yung papatay. Parang hindi ko po ba kaya na gawin yun sa mga kasamahan ko. Kung nangyari man yun nung panahon ng
kahibangan ng kilusan nung panahon ng 1980s, nangyayari pa rin hanggang ngayon yun. Kaya lang hindi lantad dahil may nasa ilalim pa rin na kailangang may mga batayan. Pero ano man yung batayan na yun, hindi pa rin syempre makatarungan na patayin mo yung kapwa kasama mo. Kaya mahirap din po yung naranasan talaga na. Okay. Ganda na, Joan. Okay. Isang bayan, isang Joan. Ganito okay. So, ito yung istorya mo, Joan, na sabi ko sa iyo nung una pa man na hindi natin to gagamitin na makakasama sa iyo. Ako natin yan. Ayan si Nanay, yung lahat na inistorya mo, sinabi mo sa amin, sa atin lang yun. Ipapangako namin yan. Hindi kami lalabag do sa karapatan mo. So sana yung pangarap mo na maging isang ina, hayaan mo. Isasama ka namin sa mga panalangin natin. Akala ko dati lang ka na master. Okay. Okay, sir. Okay na? Okay. So, katulad sinabi ko na papalikan kita, di ba? Pumalik ako. So, baka mayroon pang isang pagkakataon ulit na balikan namin yung ate mo. Anak ko po ito, hindi mo Yan si Kaliway. Ngayon mag-ina talaga. Kasi titingin kami. Alam niyo po ba, sir, si nanay, sa totoo lang po, ngayon, parang gustong-gusto ko na makita yung nanay ko. Hindi ka ba dinadalaw dito? Hindi pa po. Ba't di ko Isang beses pa lang. Hindi na Nagkita na kayo? Oo, nagkita na po kami. Dinadalaw? Kaya ang ginagawa ko na lang po, kahit, syempre, mulat din po ako na nandito na ako sa sa AFP. Tapos, syempre, nagsasalita na rin ako laban sa kilusan. Pinanggalingan mo nga. Opo, kaya ako, inuunawa ko na po yung sitwasyon na gustuhin ko man na makasama yung pamilya ko. Na May kaunting tiis lang muna, Joan. Pamilya po ang tagal po kasi pamilya niya ang unang-una. Kasi talagang magtagal ng panahon na nawari ka sa kanila na yung panahon sana yun ay sila yung kailangan mo na yung oras. Pero naunawaan ko naman po kung ano yung mga bagay na yun. Na may mga bahagi talaga na kailangan masakripisyo para sa aming lahat, sa pamilya ko. Pero nandito na po si nanay na na tinuturing kong nanay. Ganda. Bumabawi. Inakakikuli siya para makapagbagong buhay. Hindi pa uli ang lahat, Joan. Sa training development center kami naman parang gabi yung... May kilala ako din eh. Ano ba si Sir Tumaliwan po? Ay, wala naman. Wala. Hindi naman Major Tumaliwan. Wala na. Ay, hindi major. Secretary lang po. Ay, yung yung mga Staff Sergeant sa DELA. Ayo, ma'am. Sa Armencio yun, ma'am. Armencio. Kasi dati sa product din yung minister ko siya mag-sales. Ay, iba pala. Hindi, dito yung pag-branch na rin mag-sales na rin. Yung UC, saka yung... OPC. OPC, saka yung... NCO, academy lahat na yung sila na. Ay, natin mo, may shooting siya natin yung... Nag-shot din naman ng pictures ko, hindi kasama yung anak ko sa nag-shot. Diba, yan ang kay Hana, hindi ako sila ko. Wala. Kasi siya, kung baga... Minsan, one time naging visitor sa amin siya, matagal ka dito sa simbahan sa Oaklab, sa church, bahay sa Oaklab. So, kumati siya ng mga mas na niya? Dito po, dito sa Oaklab, naging tulungan sa dito. Bago siya lang sa amin. Baka sakaling magtuloy-tuloy. Ano po kamay ba kami doon sa amin? Hindi, okay lang, ma'am. Okay lang po ba? Kala ito, parang background na naman. Tapos, Hospital ito eh. natutulog sa
Ma'am. Dito ka natutulog muna bago bukas uwi na kayo. Ano ma'am, tuloy pa kami ng infanta yung sarili namin bukas. Tapos by Saturday siguro ma'am sa 2 August, bigay kami. Mali, ako nung namit yun, magpaalam kayo lang yung first time. Okay naman yung profiles niya ma'am, kung makakasok naman sa palit namin. Kaya sabi ng mga sige po, ano yung interview. Bumalik ka rin ma'am. Ano yung siya sa magazine? Yung may magazine ko. Hindi actually siya magasin ma'am sa kumbaga yung sa improvement, development ng POI natin. Particular sa mga company insurgency. Kasi meron din ano parang jungle fighter magazine nata. Jungle Boss magazine, second division. Hindi ma'am, yung magamit din natin sa POI box na company insurgency siguro na. Iba yata yung sa isa na siya naman SM. Yun, pero Oo, kilala ko yun eh. Ngayon nasa magsaysay hindi ako siya. Tapos napunta dito, nagsabi ninyo dito. Tapos baka nakaplace ko na yata siya sa siya ma'am sa ako ngayon sa PID siya sa Nick Miller doon. Pero palit tayo na siya